Umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-18 kabanata ng, ng Kawikaan at magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Tayo nga ay natutuwa na muli ay napalit na atin pong natapos ang libro ng Exodo. At kung babalikan po natin ang Kawikaan ay para po itong tradisyonal na pagbabasa. Pakiramdam natin na walang panibagong konsepto o kaya salita na matatanggap natin dito. Na ang lahat ng ito ay madali nang unawain, lalo na para sa atin na matagal na pong nagbabasa ng Biblia o kaya ay matagal nang dumadalo ng simbahan. Ngunit ang dunong po ng Diyos ay higit pa sa kung anong kayang maarok natin at higit pa sa panahon. Kaya nga po ngayon, kailangan po natin ang konsepto o kaya pagpapabago na mula sa banal na spirito. Ngayon, sa atin pong pagtingin sa libro ng Kawikaan, ang bawat bersikulo ay napakahalaga. Sabi sa verse 10 at 11, ang pangalan ni Yahweh matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Akala niya ay maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Matibay na tanggulan. Ito ay sikat na sikat sa atin pong simbahan. Dahil sa atin pong Fortress Prayer Meeting, ito po ang bersikulo o kaya salita na atin pong ginagamit. Sa verse 10 at 11, ito po ang pinakasentro ng kabanatang ito. Ano po ang pundasyon ng atin pong mga buhay? Ano po ang saan po nakasalalay ang ating seguridad? Kung atin pong isasantabi kung ano man po ang kaya nating gawin o kaya kaya nating isipin, pagkatapos ay titignan lamang kung ano ang hindi o kaya superficial, mga bagay na hindi po natin nakikita at nahawakan, na kanino po ang ating tiwala. Sabi sa verse 11, ang ari-arian ng isang mayaman ay ang kanyang kanlungan. Akala niya ay maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. May mga taong pinanghahawakan ang kanilang kayamanan bilang kanilang seguridad. Ito pong seguridad ng mga mayayaman. At ang kanilang seguridad ay nakadepende sa kung gaano karami ang kanilang kayamanan. Pagdating naman sa mga magulang, maaaring ang kanilang seguridad o ang kanilang kanlungan ay ang kanilang mga anak, o kaya pagdating naman sa mga single ay ang paghahanap ng pag-ibig. O kaya ay naroon ang napakaklarong kagustuhan na makaakyat sa social ladder
Ano po ang ating madalas na pinangahawakan? Saan po nakabase ang ating seguridad? Yun po ang ating matatawag na kanlungan. Ngayon dito po sa verse 10 ang sabi dito, tanging ang ngalan ni Yahweh ay matibay na tagkulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Para sa isang taong mayroong espiritual na konsepto, dapat po nating tandaan na sa kabila ng napakaraming mga bagay na maaaring nating panghawakan sa mundo, dapat naroon pa rin ang paniniwala na tanging ang Diyos ang ating matibay na kanlungan. Ang kaligtasan at kapayapaan na nais natin ay tanging nasa Diyos lamang. At sa iba pang mga bahagi ng kawikaang ito, nabanggit po ang iba't ibang mga perspektibo o kaya konsepto tungkol sa karunungan. Dapat po nating tanungin ang ating mga sarili, saan po nakabase ang ating seguridad? O kaya ano ang mga bagay na ating pinangahawakan na nagiging matibay nating tanggulan? At ngayong umaga nga po, ang kabanatang ito ay bibigyan po natin ng pamagat. Ang dunong ng Diyos ay ang matibay na tanggulan at siyang kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ang Diyos ay ang karunungan na siyang nabubuhay mula pa sa kahit bago pa ang pagkakalikha ng buong mundo. Bago sa verse 10, mula verse 1 to 9 ay tungkol po sa mga mangmang. Sa verse 1 to 5, nabanggit na ang taong makasarili ay ang taong makasarili ay isang mangmang. Sabi sa verse 1, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Mayroon po tayong kasabihan na may mga taong ayaw makipagrelasyon sa ibang tao o kaya ay ayaw magkaroon ng koneksyon sa iba. At isa pa pong nabanggit dito ay hindi sila natutuwa sa kahit anumang mga bagay o kaya ay tumatanggap ng mga payo mula sa iba. Ang mga taong mangmang, ang mga taong makasarili ay hindi tumatanggap ng mga payo o kaya ay mga tuntunin marahil ng iba. At katulad sa verse 2, walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay, ang nais lang niya ipakitang siya'y may alam.
May mga taong ayaw alamin kung ano man ang naiisip ng iba o kaya ay opinyon ng iba. Ang tanging nais lamang nila ay ang sundin ng kanilang sariling opinyon. Ngunit ito ay kamangmangan din. Sabi sa verse 3, pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan, kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Verse 4, ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. May mga taong hindi tunay pagdating sa kanilang mga sinasabi at nagiging dahilan upang malito ang mga taong kausap nito. Ngunit sinasabi po sa verse 4 na ang wika ng tao o ng isang marunong na tao ay parang dagat na malalim at malamig na batisan. Ibig sabihin, ang puso at kung ano man pong sinasabi ng mga mangmang ay nakakalito at nagdadala lamang ng kaguluhan, hindi tulad ng mga taong may dunong na kung ano man kanilang sasabihin ay katulad ng tubig na malamig at malalim. Maaaring minsan minsan ay nagkaroon ako ng salo-salo sa isang lalaking mas matanda kaysa sa akin at alam niya na ako ay nag-aral ng kasaysayan kung kaya nag-usap kami tungkol sa kasaysayan. Nabanggit niya kung ano ang kasaysayan ng mga bagay-bagay, ng mga lugar, ng mga politiko, ng mga iba't ibang mga historical figure. At narinig ko siyang nagsalita ng halos 1 oras o higit pa sa 1 oras. At sa aking pakikinig sa kanya, ramdam ko na ibang-iba ang perspektibo kaya'y pananaw na mayroon siya kumpara sa akin. Pagkatapos kalaunan ay nalaman ko na siya ay uri ng tao na gustong-gustong sabihin lamang kung ano ang kanyang opinyon. At laging sumasalungat sa kung ano man ang mas tanggap ng karamihan. Ngunit bilang mas nakakabatang lalaki ay hindi ko siya tinunggali, bagkus ay hinayaan lamang siyang magsalita habang ako'y nakikinig. Hindi ko alam kung kayo man din po ay may mga ganitong mga uri ng tao na nakasama at nagiging dahilan upang magkaroon din ng pag-iisip kung ano bang uri ng tao mga nakakasalamuhan natin. So verse 3, pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan, kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Maaaring may mga pagkakataon na naroon ang paghuhusga natin sa iba. Sinasabi natin na hindi sila banal dahil hindi sila dumadalo ng mga pagpupulong, lalo na ng pagdarasal.
Bakit? O kaya ay nagtatanong tayo kung kailan sila huling nagbasa ng mga salita ng Diyos, kung kailan sila huling dumalo ng simbahan, kung kailan sila huling dumalo ng mga gawain. At lumalabas po o kaya ay namumunga sa ating mga puso ang panghuhusga sa iba. At ang kawikaan nga pong ito, lalo na sa verse 3, ang siyang nagpapaalala po sa atin. Mga bagay man na hindi po natin nasasabi o kaya ay nananatili lamang sa ating mga puso, lalo na mga paghuhusga, ay hindi po maganda at hindi kinalulugdan ng Diyos. Sunod ay verse 6 hanggang verse 9. Sabi sa verse 6 to 8, ang labi ng mangmang bunga ay alitan at ang kanyang bibig hatid ay kaguluhan. Verse 8, ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Ang mga taong mangmang sa tuwing sila ay nagsasalita lamang ayon sa puno na nagbibigay ng dunong tungkol sa mabuti at masama. Tree of knowledge of good and evil. Tuwing ang mga mangmang ay nakakarinig ng chismis, ay mabilis po silang mabilis nila itong ipasa sa iba at nagiging dahilan ng kaguluhan. Ito ay dahil ang chismis ay masarap po kong pakinggan at madalas po nating kinahuhumalingan dahil pakiramdam natin mayroon tayong bagay na alam, mayroon tayong bagay na pinanghahawakan. At kung alam po natin ang chismis, ibig sabihin ay marami po tayong nalalaman. At alam po natin kung sino ang dapat nating samahan, sino ang dapat nating kausapin, sino ang dapat nating makasalamuha. Pagkatapos ay magbibigyan din po tayo ng konsepto kung sino ang ating maaaring maging kaaway o kaya ay kaibigan. Ito po, kung tutuusin, ay hindi karunungan. Ito ay gawain ng mga mangmang. May mga pagkakataon na maaaring iniisip po natin na ang pagbibigay ng chismis ay parang pagbibigay ng pabor sa iba. Halimbawa ay kung ibinahagi ko ang sikreto ni Pastor Gloria kay Martin, ibig sabihin para kung binibigyan ng pabor si Martin. Ngunit ang bagay na ito ay nakakasira po ng relasyon. Dahil ang relasyon na meron lamang po tayo ay maaaring ayon lamang sa kung anong matatanggap natin na chismis sa iba, at ito po ay hindi tama. Ito ay delikado at hindi tunay na karunungan. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi po nakabase sa kung gaano karaming chismis ang maaari nating makapalitan.
Bagkus sa verse 24, sabi po doon, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Ang ating pong pagkakaibigan ay nakabase sa kung gaano po natin pinapahalagan ang ating mga kaibigan. Kung sila po ba ay ating itinuturing ng higit pa sa kapatid. Sa ating puso ay dapat naroon ang pagpapasalamat sa uri ng relasyon na mayroon tayo sa iba, pagkakaibigan na mayroon tayo sa iba. Ang karunungan pagdating po sa ating pakikipag-ugnayan ay hindi po nakabase sa chismis. Sunod, verse 10 hanggang 11, tinatawag ko po itong ang pundasyon ng buhay. Ang karunungan na nagmumula sa Diyos ang siyang ating matibay na tandanggulan. Sunod sa verse 12 to 16. Na ang tunay na karunungan ay ang pagkakaroon ng ang tunay na karunungan ay pagsisiyasat ng ating puso. Sabi sa verse 12, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamangan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Ang kayabangan at pagpapakumbaba ay magkaiba. Nasisiyasat po ba natin ang ating mga sarili kung tayo ay nagiging mayabang o kaya ay mapagpakumbaba? Ang tunay na kakikitaan po nito ay kung handa po tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos at sumunod din sa kanyang takdang panahon pagdating sa mga bagay-bagay. Halimbawa, kung ako ay kausap ko si Martin, pagkatapos ay sasabihin ko sa kanya, alam mo ba kung anong uri ng tao si Pastor Gloria? Pagkatapos kanyang sasabihin, si Pastor Gloria, ganito siyang uri ng tao, ganito, ganyan. Ganito, ganyan. Iyon ay dahil pagkatapos kalaunan ay sasabihin ko din na oo, ganito nga siyang uri ng tao mula sa kung anumang sinasabi niya, at ang pag-aakala na ito ay hahantong pa sa iba't ibang mga pagkakataon na makakasalumuha ko si Pastor Gloria. Na kahit pa may mga maayos at tamang bagay na silang ginagawa, ay naroon pa rin ang panghuhusga. At ito po ay hindi tama. Kung tutusin ang mga pag-aakala na mayroon po tayo sa iba ay refleksyon ng kung ano pong mayroon sa ating puso.
Verse 30, nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Ito po ay kamangmangan. At gaya ng sabi sa verse 12, ito po ay pagpapakita din ng pagmamataas. Dahil hinuhusgahan na po natin ang mga bagay-bagay na hindi naman natin tunay na nalalaman. Madalas ay sinasabihan po tayo ni Pastor Joshua at Simon na tignan po natin ang mga tao sa uri ng perspektibo na kaya silang baguhin ng Diyos, na maaari silang magbago. Dapat po tayo magkaroon ng pagmamahal at pagtitiwala na ang ating mga cell member ay maaaring magbago. Ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ang ating mga katrabaho ay maaari din pong magbago. Dapat po tayo magkaroon ng ganitong uri ng pagmamahal at pagtitiwala. Uri ng pagmamahal at pagtitiwala ayon sa puno ng buhay. Pagkatapos ay mabibigyan din po tayo ng kalakasan na tulungan silang magbago. At huling bahagi ng kabanatang ito mula sa verse 17 hanggang 24. Ang tunay na karunungan ay kung marunong po tayong magpahalaga ng atin pong relasyon sa iba. Sa verse 22, nabanggit po ang tungkol sa ugnayan ng mag-asawa. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan, siya ay pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. At sa verse 24, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Nakikita po natin na para magkaroon ng maayos na pag-aasawa, tayo po ay dapat na makatanggap ng pabor mula sa Diyos. Lalo na sa verse 22. Dahil lang mapapansin po natin na sa kabanatang ito ay 2 beses lamang na nabanggit ang pangalan ni Yahweh. Dito, higit po nating makikita na binibigyang kahalagahan ng Diyos ng pagkakaroon ng mabuting asawa ay pabor mula sa Diyos. Noong araw, ang pag-aasawa, ang pag-aasawa ay iniaayos o kaya tinatawag nilang arranged marriage. Verse 20 hanggang 21, anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan, ayon sa kanyang salita siya'y gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na dahil ayaw nating makipag-alitan o kaya makipagkagulo ay hindi na po natin sasabihin kung anong nais natin o kaya patuloy lamang nating ibibinbin ang ating nadarama. Ngunit sa puno ng buhay ay mayroon po laging pag-asa
sa tuwing na sisiyasat po natin ang ating pakiramdam at nasasabi din to sa iba. Maaaring may mga pagkakataon din na nais nating maging totoo sa atin pong pakiramdam, sa atin pong mga naiisip. Ngunit ang katanungan ay kung handa rin po ba tayong maitama sa tuwing nagiging totoo po tayo. Mayroon pagkakaiba ang pagiging malusog at pagiging di malusog, healthy at toxic. Na matapos po nating sabihin kung ano ang tunay nating nadarama at naiisip, ay handa po ba tayong maitama at handa po ba tayong maituwid. Ang ating pong pakikipag-ugnayan ay hindi lamang po tumitigil sa pagiging totoo o kaya pagbubulalas ng kung anong nadarama natin. Dapat din po tayong maging handa na tanggapin kung ano ang perspektibo ng Diyos at kung ano ang tama at matuwid. Totoo na wala pong tama o mali pagdating sa ating mga nadarama, ngunit ang atin pong reaksyon sa mga ito ay nagpapakita kung ang atin po bang buhay ay matuwid o hindi. Kaya naman po napakahalaga na ang ating pong karunungan ay dapat na nakaayon sa karunungan ng Diyos dahil iyon ang tunay nating matibay na tanggulan. Naway, tulungan po tayo ng Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng dalisay na puso at ng kagustuhan na tunay na makasunod sa iyo. Buksan mo ang amin pong mga mata. Panginoon, ikaw ang dapat naming takbuhan.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ang iyong pag-ibig ang siyang tumutulong sa amin. Atin pong pasalamatan ng Panginoon ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagtulong sa amin. Atin pong purihin ng Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat o Diyos sa iyong pag-ibig. Ang iyong pag-ibig o Diyos ang siyang tumutulong sa amin. Na sa aming tuwing nakikita namin ang iyong pag-ibig para sa amin, kami ay nagpapasalamat at nagpupuri. At ngayon nga o Diyos, iyong sinasabi sa iyong mga salita na ikaw ang aming matibay na kanlungan. Tayo man ay nasa mataas na parte ng ating buhay o hindi, ang Diyos ay ang ating matibay na tanggulan. Atin pong ipinalangin ang bawat isa. Tayo po ay dumulog sa panalangin at ipanalangin ang bawat isa sa atin.
Panginoon, nadidinig mong bawat isa sa amin. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tangkulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Panginoon, ang iyong salita ang amin pong matibay na kanlungan. Madalas, O Diyos, ay hindi po namin ito nauunawan at lagi lamang umaasa sa aming mga sarili. Nagbibigay focus lamang sa kung anong naiisip namin. Pagkatapos ay inilalagay ang aming pagtitiwala sa ibang mga bagay. Ngunit wala sa ito mga O Diyos ang tunay naming matibay na kanlungan. Ngunit ngayon O Diyos, ang nais namin ay ang tumakbo sa iyo, ikaw ang aming matibay na kanlungan. At sa aming pagtakbo sa iyo O Diyos, kami ay maliligtas. Panginoon, naway palayain mo kami at tulungan mo kami. Kami ay magtitiwala sa iyo O Diyos. At aming idedeklara na ikaw ang aming matibay na kanlungan sa habang buhay. With me, there is no changing God in thee. You are the same yesterday and today and here on your promises I'll stand. You hold my future in your hands. My solid rock, Almighty God, I worship you. Lord, you are always here with me. There is no changing God in thee. You are the same yesterday and today and forevermore. Here on your promises I'll stand. You hold the future in your hand. My solid rock, Almighty God, I worship you. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Ang iyong pangalan, O Diyos, ang siyang matibay naming tanggulan. Kami, O Diyos, ay tatakbo sa iyo. Ikaw ang aming tanggulan. Tayo man po ay nasa ating mga tahanan o kaya nasa loob ng simbahan o kaya may mga kapatiran po tayong papunta sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Panginoon, amin pong dinedeklara na ang aming puso ay naritong handa. Panginoon, tulungan mo kami. Madalas, O Diyos, ay nagsasabi kami ng mga bagay na hindi alinsunod sa kung anong nais mo at sa kalooban mo. Tulungan mo kami, O Diyos, na sabihin lamang ang mga bagay na nagbibigay buhay, nakakatulong sa aming pong mga cell member, sa amin pong pamilya. At ngayon nga po, O Diyos, sa chapter 18, kami ay iyong pinapahalalahanan. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan.
Ngayong umaga ay nararapat na pagkakataon upang atin pong siyasatin ang ating mga sarili. Tayo po ba ay nagiging dahilan o simula ng tsismis, nagiging pinanggagalingan ng panghuhusga sa iba? O kaya ay nanghuhusga ng atin pong mga otoridad, ng ating mga katrabaho, ng mga kasama sa simbahan, mga sa leader? O kaya may mga pagkakataon na tayo po ay nagyayabang. Atin pong ipanalangin na tayo ay tulungan ng Diyos. Tayo ay tulungan ng banal na Espiritu. At nang maisaayos po natin ang mga bagay na dapat nating sabihin at hindi. Tayo po ay tumakbo sa kanlungan ng Diyos. Panginoon, naway magliwanag ka sa aming mga puso at iyong ipakita ang iyong kadakilaan. Mga bagay na lumalabas sa amin pong mga bibig ay mga bagay na nagmumula sa aming puso, kung kaya tulungan mo kami. Tanggalin mo, O Diyos, ang kapaitan, galit sa amin pong mga puso. Panginoon, naway magliwanag ka at patuloy mong ipakita ang iyong kaluwalhatian sa amin. Panginoon, naway patawarin mo kami. May mga bagay kaming sinasabi at panghuhusga sa iba, kinukondena ang iba sa amin pong mga puso, at lagi naming pag-aakala na kami ay nasa tamang posisyon upang manghusga. May mga pagkakataon na iniisip namin na kami ay tama pagkatapos kami magdadala ng mga tsismis. Ngunit patawarin mo kami, O Diyos. Ngunit ngayon, O Diyos, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, O Diyos, sa mga kapahamakan na amin pong inilalagay sa amin pong sariling mga buhay. May mga pagkakataon na hinuhusgahan po namin ng iba at inaayawan sila. Ngunit ngayon, O Diyos, pinaalalahanan mo kami. Naway punuin po tayo ng banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Naway punuin po ng Diyos ang ating mga puso ng kanyang mga salita at ng kanyang Espiritu.
Panginoon, kailangan ka namin. Kailangan ka namin, O Diyos, na siyang patuloy na pumuno sa amin. Panginoon, naway pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo rin ako po, Diyos. Naway ang buhay namin. Lagi naming matanggap ang iyong mga salita. Kami ay laging tatakbo sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapala ang bawat isa na tayo ay magkaroon ng karunungan na magmumula sa Diyos. Magkaroon ng puso na handang maturuan, mga taingang handang makinig. At sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapalang bawat isa na tayo ay magkaroon ng mga labi na may karunungan, mga pusong may tapat na dunong, na lahat ng ating sasabihin ay ayon sa kung anong kalooban ng Diyos. Naway bigyan po tayo ng Diyos ng sensitibong espiritu at sensitibong pag-iisip. Tayo ay maging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Panginoon, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso. Ikaw ay kailangan namin, O Diyos. Bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso upang dapat pong malaman na kami ay iyong nilikha. At nararapat lamang na kami ay magpakumbaba sa iyo. Sa iyong proteksyon, sa iyong kanlungan. Hindi kami mamumuhay ayon sa kayabangan. Ang kasamaan ay hindi mananatili sa amin pong buhay. Gagamitin mo ang bawat isa po sa amin. At matatanggap namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kalwalhatian, dahil kami ay iyong tinawag bilang iyong banal na pari at maharlikang mga lingkod. Atin pong matatanggap ang pagboro na nagmumula sa Diyos. Panginoon, maraming salamat. Tulungan mong bawat isa sa amin, pagpalain ang bawat isa sa amin, upang amin pong maipakita ang iyong tunay na karunungan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.